Ito na ang susunod na umaasang maging milyonaryo katulad ni Howie. Kilalanin natin siya. Hi mga kapatid, ako si James Gideon Tinsay, ang babyface genius ng Caloocan City. 18 years old na pero di naman mahalata sa mukha, di ba? Lagi po akong napagkakamalang either high school student o elementary student, pero sa totoo lang ako po ay third year college student po sa University of Santo Tomas taking up AB journalism. Kung lalagyan ko ng headline yung buhay ko, siguro ito yung The Great Mind Behind the Babyface. Meron kasi yung life verse sa buhay, yun yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Just like this opportunity to be in Who Wants to Be a Millionaire, alam ko na kalooban din ng Panginoon. Gusto kong sumali sa Who Wants to Be a Millionaire kasi matagal ko na itong pangarap eh. At inabangan ko talaga na mag-18 ako para talaga makasabak na ako dito. Sakaling manalo ako ng 2 million, syempre gagamitin natin yung pang-tuition kasi medyo mahal din mag-aral. Makatulong ako ng malaki sa pamilya. Hi bossing, matagal na kitang gusto makita at sa wakas ngayong 18 na ako, makakasabak na rin ako sa Who Wants to Be a Millionaire. Mga kapatid, narito si James Gideon Tinsay. James! Yeah. Batang-bata pa nga itsura. 18 ka na kamo? Yes, bossing. Hindi halata, parang 28, di ba? Ready ka na ba matawag na isa sa pinakabatang milyonaryo? Aba, syempre naman, bossing. Aba, sige, maupo ka na dyan sa hot seat. Years old, si James Gids, taga Caloocan City, isang third-year college student sa Uste. At nabanggit mo kanina, matagal mo nang gustong sumali dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Yes po, bossing. Talagang ewan ko po, mga 5 or mga 7. Nanonood na po ako ng Who Wants to Be a Millionaire, tapos sumasagot po talaga ako, tapos gusto talaga po ng... Tapos pag narinig po ng parents ko, sabi ko, uy, sumali ka naman dyan, nakakasagot ka nga eh. Mahilig ka naman magbasa ng mga encyclopedia? Yes, bossing. Meron po akong encyclopedia set sa bahay po eh. Ano bang mga topics na gusto mong binabasa? Science, literature, history, yung mga ganun, bossing. Bukod sa tuition fee, ano pang plano mong paglaanan ng 2 million? Gusto ko pong tumulong sa church namin kasi meron po siyang branch sa lugar namin sa Caloocan and 1 year pa lang po siya, so bali, baby rin siya yung church. Gusto ko pong mapondohan po yun, talagang mapalago po kasi talagang I owe everything po talaga to God and gusto ko ibalik sa Kanya yung glory, yung talino ko, gusto kong pasalamatan siya in that way. Okay, very good. Sino kasama mo ngayon, James? Kasama ko po yung mother ko po, si Lourdes Tinsay. Okay. Welcome po sa Who Wants to Be a Millionaire. Good evening po. Good evening po, bossing. Kamusta namang anak ito si James? Mabait po yan, masunurin, tsaka grabe po yung faith kay Lord. Ibang klase. Okay. Good luck, James. Ito muna ating mechanics, ha? 15 multiple choice questions. Kung masasagot mo ang 15 tanong ng tama, meron kang 2 million pesos. Dalawa ang money tree sa pwede mong pagpilian, ang classic money tree at ang high risk money tree. Sa classic money tree, nandyan ang dalawang safe havens. Sa question 5, assured ang 20,000 pesos. Sa question 10, 150,000 pesos naman. Kung umabot ka sa question 15, 2 milyon yan. Nariyan ang iyong tatlong lifelines. Sa 50-50, magtatanggal ang computer ng dalawang maling sagot, pipili ka na lang doon sa matitira. Sa People Speak, 3 audience members ang pipiliin mo para tulungan ka. Bahala ka kung sino paniniwalaan mo. Merong nakalaan na 20,000 pesos para sa magbibigay ng tamang sagot. Kung tama ang sagot nilang 3, paghahatian nila ang 20,000. Sa Switch, maaari mong palitan ang tanong kung sa tingin mo ay di mo ito kayang sagutin. Ang 3 lifeline na ito ay magagamit mo anytime within the game. Sa High Risk Money Tree, mawawala ang pangalawang safe haven pero madadagdagan naman ang lifeline na magagamit mo anytime within the game.
Ang additional lifeline na ito ay ang double dip. Sa double dip, may pagkakataon kang pumili ng dalawang sagot sa isang tanong. Kung ang unang sagot mo ay tama, tuloy na sa susunod na tanong. Kung mali, maaari ka pang pumili ng isa pang sagot. Tandaan mo lang na sa ating high-risk format, kung nagkamali ka after question number 5, automatic na 20,000 pesos ang iyong maiuwi. So, Gids, aling money tree ang pipiliin mo? Classic ba o high-risk? Classic Money Tree, bossing. Classic lang, so let's play. Who Wants to Be a Millionaire? Question number 1 for 1,000. Alin ang hindi isang uri ng kakanin? A. Suman. B. Balut. C. Biko. D. Bibingka. B. Balot, bossing. Is that your final answer? Final answer, boss. B. Balut is correct. Pangalawang tanong for 3,000. Anong laro ang karaniwang walang taya? A. Taguan. B. Tumbang preso. C. Patintero. D. Bahay-bahayan. Letter D, bossing, bahay-bahayan. Is that your final answer? Final answer. Bahay-bahayan is correct. Pangatlong tanong for 5,000 pesos. Ano ang karaniwang kulay ng petals ng sunflower? A. Blue. B. Red. C. Yellow. D. White. Letter C, yellow, bossing. Is that your final answer? Final answer, bossing. Yellow is correct. Question number 4 for 10,000. Ano ang lumalabas mula sa fire hydrant? A. Pera. B. Apoy. C. Kape. D. Tubig. Letter D, tubig. Is that your final answer? Final answer, bossing. Tubig is correct. Para sa siguradong 20,000 pesos, narito ang tanong, James. Sa Philippine Weather Forecasting, ano ang R sa PAR? A. Rodeo. B. Responsibility. C. Running. D. Records. Letter B, bossing, responsibility. Is that your final answer? Final answer, bossing. Mabaha kaya ang lakbay ni Gids patungong 2 million? Let's find out when we return here on Who Wants to Be a Millionaire.